Sa buwan ng Disyembre, pinaka-nagniningning ang paligid. Ito ang panahon na naglalabasan ng mga pinaka-nakakasilaw, mga ilaw. Pero ang pinakamaningning na liwanag, hindi ko nakita sa syudad. Nakita ko ito sa pinakamadilim na lugar. Ulo, karas. Diyos ko. Bamboo alert. Meron pa? 10 taon nang nakakalipas mula nang gawin ko ang aking unang dokumentaryo. Tungkol sa isang malayong sitio sa Bansud, Mindoro Oriental. Isang sitio na hindi pa naaabot ng kuryente. Di ko malilimutan ang imahe ng mga batang nagkukumpulan sa iisang tanglaw, animoy mga gamo-gamo sa dilim. Nangako ako sa kanila noon, balang araw, dadalhan ko sila ng liwanag. 4 na oras ang biyahe paakyat ng 2009, binalikan ko ang madilim na sitio. Nalaman kong bukod sa ilaw, salat rin pala sa medisina at kabuhayan ng mga taga rito. Nakilala ko sa sitio Diangdang ang mga mangyan na labis akong pinahanga. Sa kabila ng kahirapan, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Buhay ang bayanihan, papasanin ng lahat, alang-alang sa iba. Sila ang nagturo sa akin ng tunay na malasakit. Husay! The next Peabody goes to Eyewitness Ambulance on Foot. Dahil sa dokumentaryong iyon, nakamit ng Eyewitness ang isa sa pinakamataas na parangal sa mundo ng telebisyon. Thank you to the Peabody for this honor. Pero sa aking puso, hindi kumpleto ang ligaya. Lalo pat alam kong may pangako pa akong hindi natutupad para sa kanila. Makalipas ang 10 taon, babalik akong muli sa Mindoro. Isang foundation ang aking itinayo mula nang makilala ko ang mga mangyan ng Mindoro. Tinawag ko itong Project Malasakit. Sa pamamagitan ng social media, nanawagan kami ng donasyon para sa pagpapagawa ng isang solar power facility para sa mga mangyan. 185,000 pesos ang perang kailangan para mailawan ang buong sitio. Hinihigupin na solar panel yung energy na store doon sa battery. Si Eric Epistola ang isa sa mga unang tumugon sa aming panawagan. Ilang taon nang pinag-aaralan ni Eric ang solar energy. Marami na siyang komunidad na napailawan sa pamamagitan nito. Pero ito ang unang beses na magkakabit siya ng solar power sa tuktok ng bundok. Sa tulong ng donasyon mula sa iba't ibang tao, nalikom namin ang sapat na pera pambili ng materyales. Sa haba ng biyahe, gabi na nang makarating kami sa Bansud, Mindoro Oriental. Dito muna kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, tumulak na kami pabundok. Sensitibo ang mga baterya at solar panels. Pag nabasag ito, masisira ang lahat ng plano. Ang kailangan kasi dito, yung baterya at yung solar panels, hindi sila gagalaw. Malalaki yung bato na dadaanan natin, so kailangan talagang secured sila. So ito, sinandwich natin sila, no? Sandwich para hindi sila magkauntugan. Para hindi sila magkauntugan. Kasi pag nagka-untug-untugan sila, gumagalaw-galaw masyado, matagtag, baka madisgarga yung baterya. Kalsadang Pangkalabaw ang aming daraanan. Sa simula, halos wala pang problema. Matagtag man ang daan, kinaya ng aming truck na tawirin ang mahigit 10 ilog.
Pero makalipas ang isang oras, Kuya, pwede sandali lang, stop! biglang bumuhos ang ulan. Hindi pwedeng mabasa yung bigas. Pinilit ng lahat na maproteksyonan ang mga baterya, solar panels at gamit na aming dala. Awa ng Panginoon, makalipas ang isang oras, tumila rin ang kalangitan. Hapon na nang maabot namin ang paanan ng bundok. Thank you. Buong komunidad ang sumalubong sa amin. Babae, lalaki, pati mga bata't matatanda. Lahat handang magbuhat. Bukod sa solar panels, may dala rin kaming silya at lamesa para sa eskwelahan ng mga mangyan sa tuktok ng bundok. Donasyon ito ng mga kasama namin mula sa Free and Accepted Masons of the Philippines. Isa rin sila sa mga nag-ambag sa solar power system para sa mga mangyan. Tulong-tulong ang lahat sa pagbubuhat. Matyagang inakyat ang mga baterya, solar panels, mesa at silya, abot tuhod man ang putik na tatahakin. Ang mahirap dito umulan kasi kaninang umaga. Kaya, medyo madulas yung daan. Mabuti na lang. At yung mga kasama naming mangyan, napakamatulungin. Likas sa mga mangyan dito yung bayanihan. So, gumagaan lahat ng mga bagay kahit na gaano man sila kabigat. 4 na oras ang lakaran paakyat sa Sitio Jiangdang, ang lugar ng mga mangyan. Matarik ang daan at delikado dahil sa sobrang dulas nito. Isang maling tapak, maaari kang dumausdos pababa. Maya-maya, isang grupo ng mga mangyan ang nakasalubong namin. Nagmamadali silang bumaba ng bundok. Bit-bit ang isang duyan na ginagamit nilang ambulansya para sa mga nadisgrasya. Ano ang nangyari? Sana walang napahamak sa aking mga kasama. Dahil walang ospital at walang doktor sa Sitio Jiangdang, nasanay na ang mga mangyan na pasanin ang kanilang mga katribo gamit ang mga ambulansyang depaa. Pero ngayon, hindi kapwa mangyan ang nangangailangan. Sa sobra kasing tarik ng bundok, hindi kinaya ng isa sa aming mga kasama ang akyatan. Malayo pa. Ay, salamat. Makalipas ang 3 oras na paglalakad, narating din namin ang natatagong sitio ng Jiangdang. Okay. Mga pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Kumusta na po, Mang Zacarias? Si Mang Zacarias ang isa sa mga bumuhat noon ng ambulansyang duyan para lang madala ang isang pasyente sa doktor. Hanggang ngayon, malaking problema pa rin ng mga taga rito ang kalusugan. Hello, baby! Mismong anak ni Mang Zacarias, tad-tad ng isang kakaibang sakit. Ay, Diyos ko! Ang dami niyang butlig! Pero dahil sa kawalan ng pera't gamot, tinitiis na lang ng bata ang mga butlig-butlig. Oh, wag iiyak, baby. Wag iiyak. Hi, Kuya! Ang mga mangyan ng Mindoro ang isa sa pinakamahirap na tribo sa Pilipinas.
Marami sa kanila namamatay ng hindi man lang nakakakita ng doktor. Marami sa kanila di marunong sumulat at magbasa at maswerte na kung makakatikim sila ng bigas 2 beses sa isang araw. Saging ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mangyan. Si Mang Zacarias kumikita ng 600 pesos kada buwan sa pagbebenta ng saging. 2 bagay lamang ang binibili nila sa 600 pesos na kita: bigas at gaas. So, ibig sabihin, yung kinikita nyo po ng 600 or 700 pesos kada buwan, ang 200 po doon napupunta sa gaas. O kung talaga doon napunta. Tapos, ang 400 napupunta sa bigas. Yun sa bigas. Paano ang ulam? Ay, doon na namin kukunin. Parang Asin-asin na lang. Oo, asin-asin. Ano po? Gulay, mga malunggay. Sa harap mo at Malaking bahagi ng buwan ng kita ng mga mangyan na uubos pambili lamang ng kerosene o gaas para sa kanilang mga gasera. kung sa anong kalagayan. Bakit po kahit na mahirap magbasa sa dilim, pipilit pa rin ang mga bata dito magbasa? Para gusto nila matuto para matuto nila ang pagbasa. Bakit po gusto nila matuto sa ganun? Ay kasi po kami sa ngayon po ay pag minsan mga Tagalog ay madaya sa amin. Mas gusto namin sana mga bata namin matuto ang pagkukwinta, pagbabasa, at iba pa. Yun sana ang gusto namin. Sa edukasyon, humuhugot ng pag-asa ang mga mangyan, kaya kahit gaano man kadilim sa paligid nila, magpupursige silang magbasa. Magkaroon din ng Langgang. Bakit kaya kayo makalaki? Unang-unang aalisin po natin sa isip natin ang matakot dito sa teknolohiyang ito. Kaya po natin to! Kaya, simpleng-simple lang Kaya po. po natin to! Sino po ang nakakaalam ng kulay pula? Itaas ang kamay. Kulay pula! Okay, alam nila lahat! Kulay itim! Kulay itim! Sino nakakaalam? Okay, very good! Yun lang po! Yun lang po ang tatandaan natin, kulay pula at kulay itim. Sino po ang nakakita na ng araw? Taas ang kamay. Lahat tayo nakakita na ng araw. Kinabukasan, tinipon namin ang mga mangyan para turuan sila ukol sa solar power system na aming dala. Ito po ang solar panel. Ang trabaho po niya, siya po ang kumukuha ng sinag ng araw kung saan kinu-convert niya or ginagawa niyang elektrisidad. Amaya po, tuturo namin sa isang bubong. Ito ang unang beses na nakakita ng LED light at solar panels ang mga mangyan. Marami ang natakot sa bagong teknolohiya, pero matyagang ipinaliwanag ni Eric ang bawat isa. Halimbawa, babe, bumaksak na dahon ng saging dito. 10, 11, 12. Diba? Yung guhit, diba? 10 yung guhit, diba? Tapos isa, tapos dalawa, 12. So, ibig sabihin po, hindi pa ganun kapuno ang baterya natin. Yung style ni Eric kasi, ang maganda dito, yung pagkakabit, pag-maintain, lahat sila ang gagawa, yung mga mangyan. Para self-sufficient sila, sustainable. Kasi hindi pwedeng ibigay lang namin yung solar power sa kanila. Tapos pag nasira yun, wala nang magme-maintain, di ba? So ngayon, sila mismo yung magkakabit at ituturo namin sa kanila how the system works para kung masira man siya, sila rin ang mag-aayos. At itim sa itim. O, tinan niyo po, ilaw siya. Noong araw ding iyon, sinimulan namin ang pagsisetup ng solar power system. Laing! 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 Nandito pa si Laing! 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 Uy na ko, tikawat yung balik. Lahat nagtulong-tulong sa pagkakabit ng mga kable ng kuryente.
Halos 100 bahay ang layo naming ilawan. Hanggang sa pagkakabit ng solar panels, bayanihan ang umiral. Dito, kitang-kita mo doon sa puso nila na alam mong magtatagal eh. Alam mong isusustain nila yung sistema dahil yun yung pangangailangan talaga nila eh. Yung bayanihan, nandun, kita mo yung ginawa nila sa atin, nagtulong-tulong sila at mas mabilis pa silang matuto doon sa iba eh. Kalbaryo ang libutin ng komunidad ng mga mangyan. Ay, Diyos ko! Ang ilan nga sa mga bahay dito lubog sa madulas na putikan. Pero nagpursige ang grupo. So isipin mo kahapon, talagang wala silang kaalam-alam about solar energy, about this solar power facility. Pero ngayon nakikita nyo sila yung mismong nagkakabit ng solar power facility. Black sa black, red sa red. Habang abala ang mga kalalakihan sa pagtatrabaho, nagluto naman kami ng kanilang pananghalian. Kuya, halika po, yung mga leader po. Oh, sige po. Kuya, Atan, Kuya Tan! Alas 3 na ng hapon nang makapananghalian kaming lahat. Kumbayanihan sa pagtatrabaho, sa oras ng pagkain, salo-salo ang estilo. Pagsapit ng gabi, nakita ng lahat ang bunga ng kanilang bayanihan. Sa unang pagkakataon, nakakita ng liwanag ang mga mangyan. Nakapagbasa na si Mang Sakaryas at ang kanyang mga anak. Hindi na sila aasa sa liwanag na aandap-andap. Hindi na sila gamu-gamu. Kinabukasan, ginising kami ng tinig ng mga bata. Sunday kasi ngayon dito sa Sitio Diangdang. Tapos kapag Sunday, walang nagtatrabaho. Lahat ng mga tao dapat nasa loob lang ng mga bahay nila or nandun sa loob ng simbahan. Kasi yung Sunday, para daw sa Panginoon. Walang tsinelas, walang saplot, walang pagkain kundi kamote at saging. Madaling mawala ng pag-asa sa ganitong kapalaran. Pero kabaliktaran nito ang naranasan ko sa piling ng mga mangyan. Oo nga't wala silang high-tech na mga laruan. Pero nariyan naman ang walang katapusang tawanan at biruan. Wala nga silang mga sasakyan at magagarang kagamitan. Pero nandyan naman ang ilog at kalikasan para kanilang paglibangan. Ang buhay! Wala silang radyo at telebisyon na pakikinggan, pero meron naman silang mga tinig na aawit hanggang sa kalangitan. Wala na kami naisip na iba pa, yun na lang po. Kaya masaya na rin kami. Kahit mahirap ang buhay, Oo. pasalamat pa rin. Pasalamat pa rin kami. Kasi yun na lang po ang binigay sa amin. Maliban wala po kaming sakit. Kung may pakain pa rin kami. Batid kong walang katumbas ang simpleng buhay na kinagisnan ng mga mangyan. Pero kahit papano, sana makatulong sa kanila ang aming mga munting regalo. Tsinelas, notebook, bag at iba pang gamit pang eskwela, at mga laruan.
So alam nyo na yung paracetamol. Para saan? Para saan po ba ito? Ha? Ulo. Sakit sa ulo, lagnat, sakit sa ngipin, pwede nyo gamitin. Ha? Okay. Oh. Ito po yun yung kulay puti na bilog. Paracetamol para sa... Very good. Very good. Minsan lang sa isang taon makakita ng doktor ang mga taga-sitio Jiangdang at kailangan mo pang maglakad ng 8 oras para lang makabili ng gamot. Kaya gano'n na lang ang tuwa ng mga mangyan nang makita nila ang mga karton na aming dala. Paakyat pa lang kami, talagang ang daming reklamo, bakit ganito, ganyan. Pero nung dumating kami, talagang nawala yung yung pagod kasi nandun na yung mga bata, nag-aantay, nagkakantahan pa. Yung ngiti nila iba eh. Kasi hindi nila in-expect na, hindi rin namin in-expect na ganito pala dito. Dumaan ka muna sa hirap, pero kahit mahirap na mahirap yung dinadaanan mo, nandun yung ngiti, hindi sa dulo. Pagkatapos, sabay-sabay kaming nagtungo sa eskwelahan ng mga mangyan. Sira-sirang upuan, pinto at sahig ang sumalubong sa amin. Nakita naman natin na yung eskwelahan nila, sira-sira, walang upuan, tsaka walang mga tables. So yung Freemasons, nagdala sila ng mga upuan, tables, at saka semento, kahoy, lahat para mapaayos itong eskwelahang ito. Siyempre, yung labor, bayanihan na naman, mangyan style. Tulad ng dati, tulong-tulong na naman ang mga mangyan. Kaya gaano man kabigat ang pasan-pasan, gaano man kasalat ang kanilang kabuhayan, lahat gumagaan dahil sa malasakit at bayanihan. Daming tao. Ewan ko kung kasya itong niluto namin. Sa aming huling gabi sa sitio Jiangdang, isang maagang Noche Buena ang inihanda ng mga mangyan. Bawat isang pamilya obligadong magdala ng pinakamasarap nilang handa. Naisipan kong magluto ng aking espesyal na adobo at tinola. Yung sistema nila dito, kapag merong special occasion, ang ginagawa ng mga mangyan, iniipon lahat ng mga pamilya, tapos kung ano yung meron sila sa bahay nila, parang potluck, parang, ayan, ihihile-hilera para lahat makakakain. Isa-isa kong pinuksan ang mga kalderong dala ng mga mangyan. Nagulat ako na puro kanin ang handa ng mga mangyan. Sa sitio Jiangdang kasi, kung saan pirming saging at kamote ang pagkain, parang Pasko na kapag nakatikim ka ng kanin. Kaya ito ang panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kanang ng kuma. Sabi ko kung gusto nyo kumain. Gusto na po namin kumain! Walang magarbong Noche Buena na handa ang mga mangyan. Pero salat man kami sa ulam, iyon na marahil ang pinaka-espesyal na Noche Buena aking naranasan. Pagkatapos ng hapunan, isang sorpresa para sa mga bata. One, two, three. Ito ang unang beses na nakakita ng Christmas lights ang mga batang mangyan ng sitio Jiangdang. Habang pinanood ko ang mga masasaya nilang mukha,
Bumalik sa alaala ang imaheng nakita ko noong 2001 ng mga batang nagkukumpulan sa iisang tanglaw. Makalipas ang 10 taon, sa wakas, natupad ko na rin ang aking pangako. Pero higit sa regalo ng liwanag ang natutunan ko sa 10 taong misyon na ito. Wala sa pera, luho at palamuti ang tunay na kaligayahan sa mundo. Kundi nasa simpleng ngiti, bayanihan at taus-pusong pagmamalasakit. Maraming lugar na nakakasilaw ang mga ilaw, pero salat sa tunay na liwanag. Gaano man kadilim ang sityo ng mga mangyan, nagsisilbing tanglaw ang malasakit nila sa isa't isa. Ito ang tunay na liwanag sa dilim. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.